morning. Pupunta tayo kila ano? Sa supervisor natin kila JR Gregorio. So ayun mga kamamo, kasi medyo malapit nang matapos ang, kumbaga honestly, tapos na ang summertime. So ngayon nag-imbita siya sa bahay niya na mag-get together yung mga panggabi na konting kainan. Ngayon tanghali tapat, kain na kami para konting kwentuhan. Kasi syempre alam mo na pag nag-winter, wala na, hindi na natin magagawa yung mga tambayan sa labas. Kaso nga delikado, umuulan, kamamaw, at yung tayo dadaan sa likod. Ako sa mga kamamaw, may istorya itong bahay na to, na bahay nila Gian na to. Honestly, dapat sa amin talaga yan. Kami dapat ang unang makakakuha ng bahay ni Gian na papakita ko sa inyo. Kaso nga lang nagkataon na hindi talaga pa pinalad ba? Hindi pinalad mga kamamaw na ma-approve sa bahay na to. Ayun, nandito na yung mga nakapark na yan, mga katrabaho natin yan. So nandito na tayo ngayon. Ayun yung muusok, yan, iyawan. Syempre mga kamamaw, susulitin ko na rin yung pagkakataon na ito na nandito tayo kala Gian. Tatanungin natin yung mga kasama natin, yung mga permanent resident na dito. Pwede nating tanungin natin sila kung ano yung mga pinagdaanan nila sa buhay nila, kung ano yung mga pagsubok na dumating bago sila nagkaroon ng permanent residency, kung saan sila nagsimula, at kung nasaan sila ngayon. Ayun si Kabosing. Ayun, support nyo rin si Kabosing sa kanyang Facebook page. Park na tayo dito mga kamamaw. Let's go! Mga kamamaw, di masyadong kagandahan ng panahon ngayon. Si Kabosing, dinahatpon ko lang. Actually, ang binili ko na lang mga kamamaw kasi nagpatla kami. So, kanya-kanya kami. Kaso nga lang, wala na akong oras. Di ko nga sure na makakapunta talaga ako dito ngayon. Kaso nga lang, syempre, ilang beses na rin tayong in-invite ng supervisor natin. Hindi ako nagpupunta. So, pagbigyan din natin kasi, kumbaga may pakikisama rin yung mga kamama. Kunin ko lang yung, binili ko na lang silang beer. Ay mukhang nagkakasiyahan na sila dun. Actually, late na nga ako, usapan. 11 o'clock 12 o'clock na ngayon. Pasok tayo sa loob. Uulan, no? Yan dapat ang bahay natin eh. Pakita ko sa inyo mamaya. Binabaliktad ko pa yung naka-director's view tayo. So pasok na tayo. Yan mga kamama yun. Yung mga idol. Mamaya may interview kayo sa akin ha. Yes sir. Yes sir, ayan interview. Si Kuya Ariel pala, Kuya Ariel. Yan. Geng geng. Yan pala. Na, syempre. Ay, kabosing to, kabosing. Kabosing. Ayan na. Para si Kuya ano. Panalo mga kamama ko. Hello. Kamama. Chef. Mga chef eh. Ay para si JR. JR. Ay si JR ay supervisor natin. Thank you. Mamaya interviewin kita. Ay sila Kuya lang. Ay mga kamama, luwag ng bakuran dito. So hindi tayo pinalad mga kamama. Dapat ito yung bahay natin. Tingnan natin mamaya doon sa may harapan. Pakita ko sa inyo. Lawak ng bakuran nyo. Usually nung simula to dati, siya, talagang puro puro parang puro fence, kasi ang may-ari ata nito dati mahilig sa mga talaga sa mga aso. Kasi nung pumasok kami sa loob dati, may malaking wall doon. Tapos picture ng mga nandun dati, picture ng mga alaga nila. So ayun, na-share ko lang yung kung nakita niyo yung before and after, di niyo expect na ganito kaganda siya ngayon. Talagang napakadilim nung nung bago ni-renovate siya. Ngayon ang ganda. Ngayon lang ako napunta dito, kaya ngayon ka lang din na-share sa inyo yung storyang yun mga kamama. May nag-aano na sila. Ay, nuntahin ko na si Darwin. Darwin, ilang taon na dito sa Canada? 10 years. 10 years. So, nung nagsimula ka, di ba, lang tayo, parang TFW, di ba? Yeah. O, ilang taon bago ka? O, LMO. 2 years. O, 2 years, di ba? Bago dumating yung permanent resident Oo. card. So, talos magkasabay kami nito, na lang sa akin mga 6 months to si Darwin. Nung na-PR ka, ilang taon nung bago ka na-PR? Ilang taon? Ilang taon dito sa Canada nung na-PR ka? 2 years. 2 years, di ba? Yeah, bago dumating yung papel. Oo. So, ano masasabi mo sa mga nangyayari ngayon dito sa yung mga papeles ba?
Tsaka yung process ng papel. pag-process, much better kasi mas madali. Mas Pero madali na, no? Yung paghigpit nila sa mga tourists because of the mga Indian person dumami. So, nagkaroon ng hocus-pocus sa loob ng embassy. That's why nag-higpit sila. Oo, Right? komplikado na, di ba? Komplikado na. Ayan, Kaya pati narinig mo. Pilipino, kapwa natin, apektuhan. Oo. So ngayon kasi ano na wala na yung mga tourist visa na nagpupunta dito tapos nagbabala kumuha ng ng papel. Mahirapan na sila Ngayon, may hirapan dahil hindi ka nag-higpit na sila. Last month lang. Oo. Kaya swerte yung mga nakakaroon ng papel. Oo. Kasi nung panahon natin walang ganun, 'di ba? Yung mga nagtuturist tapos naghahanap ng papel dito, 'di ba? Walang kasi moron talaga kami. Kasi open na open dahil hindi pa ganun kadami population. Oo. Tsaka dati hindi namin naabutan, wala kaming kabatch na naabutan na marami nagtuturist para tas kukuha lang ng papel nung nakarating na dito. Dati talaga sa kontrata talaga, 'di ba? Ano yung agency mo sa Pinas? Mercan. Ayun, Mercan, di ba sabi ko sa inyo, Mercan legit yan, mga kamamaw. Kamamaw! Yun! Ayan na, si Kamamaw! Ay, si Christian. Ako panalo mga kamamaw. Sagot ko lamang na yan. Natanong na si Darren, magtanong pa tayo ng iba. Ito panalo. Ikot pa tayo, busy pa dyan. Yan, no? Ayan, si Kuya Julius. Ay, si Kuya Julius, si Kuya Darren. Ay, nahiya. Ano ni Inags yan? Shoutout mo lang si Kuya Inags. Shoutout mo na lang si Kuya Inags. Shoutout na sa'yo, kay Inag daw. Yan, kamag-anak ni Kuya Inags yan. Insan. Insan yan, insan. Ay, si Kabosing. Kabosing nga, kamama, kabosing. Ano pala tanongin kita, ilang taon ka na dito sa 11. 11. na tayo, kamama. So, nung nag-landed ka dito, anong papel lang hawak mo? Work permit tayo, Work permit. kamama. So, saan ka nagsimulang trabaho? Tim Hortons, lahat Ayun, naman tayo di ba? Tim Kadalasan, Hortons, talaga, sa low wage, tayo babagsak. Tapos, Mercan. Mercan, di ba? Yan ang reliable na agency sa atin dyan sa Pinas. Kaya kung may plan kayo, go! Inquire para yung mga requirements o kung ano dapat gawin, ma-complete, pero legit. Ilang taong ka bago ka nang na-PR nung dumating ka dito? Uy, matagal, madami tayong pinagdaanan. Oo. Although galing akong Alberta, pero after 2 years nawalan ako ng papel kasi yung rules na bago. Then hanap ako, napunta ako sa Saskatchewan, ito na. Pero madaming pinagdaanan. Nawalan ako ng papel, naghanap. Ayoko na umuwi. Nandito na ako. Yun din sasabi ko sa inyo, pag Tapos yun, hanap pa ng chance. nakakita akong papel dito sa Saskatchewan, yun. So and so forth. Dire-diretso Dire-diretso na. na. Siyempre yan, nangyari yan. Awa ng Diyos at dasal. Yan, so ayan. Magandang payo sa inyo ni Kabosing. Lahat to, hindi natin magagawa without our prayers. Yan. So, salamat Kabosing. Yan. Ito naman si Kuya Ariel. Ayan. Kuya Ariel, ilang taong ka na dito sa Canada? Since 2017 ako nandito Tagal na. Oo. So, 7, 8. years. Yan. So, nung umano ka dito, si Mrs. mo ba ang kumuha sa'yo o ikaw mismo yung principal? Hindi. Ano lang ako, bali sponsor lang ako ng Mrs. So si Miss ang nauna dito. So, ilang taon na pala sa atin nung 2014 siya nandito. Actually, hindi dito, sa Edmonton. Kaso di pinalad doon. Kaya tumawid dito. Talaga sabi ko sa inyo, di ba? Sa may bandang Edmonton, medyo mahirap makakuha ng papel dito sa Saskatchewan, mabilis. Kaya, ayun, dito pinalad sa Saskatoon. Di ba? Ayun. So ilang taon ka na? 7 years na dito, no? Yan. So yun may mga, salamat kuya. Okay. Yun yung mga istorya mga kamamaw na na yung iba galing sa Alberta na sabi ko nga sa inyo ng mga nakaramblog, hindi masyadong 100% sure na makakakuha ka ng papel kasabay ng mga kasama mo. Minsan lang sila pili or pakonti-konti lang, di katulad nung naka-experience ko dito sa Saskatchewan. Sabay-sabay kaming dumating, sabay-sabay din kaming nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng permanent residency mga kamamaw. So ayan, lumipat sila dito katulad ni Kabosing, lumipat din silang sa Saskatchewan kasi mas mabilis ang papel dito sa Saskatchewan. So mas maganda, wag na kayong masyadong mag-aim do sa mga busy city, yung mga malalaki. Medyo maliit ang porsyento nyo na magkaroon ng permanent residency. Kwentuhan muna sila mga kamamaw. Mga anak nila kasama. Almer, na ano sila, mayroon silang Si Kuya Lauro yan, supervisor natin. Busy pa mga kamamaw yung mga natin mga tropa natin yan. Masarap po. Saan ka pa mga kamamaw? Sulit. sira.
Kaya para mahirap yan ha. Naya! Kaya para mahirap iluto yan. Mahirap ba? yan, mahirap yan. Pinakamahirap sa lahat. Oo, naku. Kailangan talaga ng ano eh. GG. GG. Familiar ba kayo sa GG? GG, ayan. Bango. So yung mga kapitbahay niya mamaya ay maamoy na yan. Reklamo na yan. Tuyo yan, tuyo. Oo. Alam mo dito, pag Canadian, amoy ang mga lutong Pilipino, yung mga tuyo eh. Ay, kuya. Yan po. Atin ang patay. Yan. Yung chef natin, mga busy. Oh, you say hi. Say hi. Hello, yourself. Yeah. Eh mga kamamaw, si Jeff naman ang interview natin. Actually kasi Jeff, tinanong ko na sila kanina. Ilang taon ka na dito sa Canada? Ilang taon na kayo sa Canada nila? Taon na ba kami? Siguro mga 7 years. Ako 7. pala. Nauna kasi si Commander. Oh, so nauna si kumbaga sponsor ka parang gano'n. Oo, parang sponsorship Oo. na ako. So, siya yung naghirap ako yung... Oh, sa mga sa mga manonood kasi mga medyo nagtataka sila, nagtatanong din sila kung ano ba yung mga istorya ng mga typical na Pilipino dito na nagsimula and din ngayon sa mga panahon ngayon na ilang taon ba bago kayo yung bang medyo nakaluwag-luwag ng sa mga pagsubok natin dito. Siguro, mahirap talaga sa umpisa kasi tawag dito, ang pinakamahirap doon sa lahat is yung magkahiwalay kayo dahil kailangan isa lang muna yung mauna rito, then mag-atay ka ng petition mo sa Pilipinas. Pag narating kayo rito, back to zero kayo nun. So, mag-i-start kayo ng wala. Tawag dito kasi ginastos nyo lahat yung budget nyo, yung ipon nyo para sa pamasahe na napakamahal. Then siguro, 3 to 4 years kung makakuha ka ng magandang trabaho, tawag dito, stable na trabaho, pares kayo, then yun, siguro, doon, mag-uumpisa pa lang kayo mag-ipon. So ngayon 'di ba, may bahay na kayo, 'di ba? Ay, may bahay na sila. Tsaka pala, may business din pala si Jeff dito. Pwede mo silang i-invite doon sa business mo. Para po pala sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Jeff from Prince Per Keeps. We offer photo booth, photography, prints and like souvenirs. So pag meron kayong mga event, tawag dito, kontakin nyo lang po kami. Pwedeng through kay Kamamaw. Tawag dito at pupunta kami sa mga event nyo. You will also see us like sa mga concerts. Kapag nakita nyo ang Prince Per Keeps sa concerts, it's always free. Yan, kaya tawag dito, punta lang kayo sa mga booth namin. We have 360 booth, mirror booth, tawag dito, marami pang iba. Ayan, maraming salamat, Jeff. Yun na, mga behind the scene bago magsimula ang kainan. Sulit oh. Para next year, pwede lang dire-dire. Kaya motor eh. Kaya ko nang bibili. Ay mga kamamaw, ay nagpaalam ako kay JR. Pakita ko sa inyo yung harapan ng bahay. Mikot ako. Ayan. Balang araw mga kamamaw, magkakaroon din tayo ganito. Sabi nga, in God's time. Hindi tayo pinalad nun eh. So ito, tingnan natin. Bukas ko ba mayaman ng sarado. Ganda oh. Dati mga kamamaw, ang daming puno dyan. Sobrang punong-puno ng puno ito mga kamamaw. Ayan oh, ganda ng harapan oh. Pinalagyan na rin pala niya ito ng parang sa harapan. Ayan oh. Ganda yan mga kamamaw. Tsaka medyo tahimik yung paligid dito. Parang ang style niya is bungalow style, tas may basement sa baba. Ayan. Maganda yung maganda yung pagkakatapos. Shoutout doon kay Lamasen, sila yung may-ari ng nung sila yung bumili nito, to sila yung nag-renovate. Ayan. Ganda, maluwag. Pero syempre mas maganda dahil pinaganda ng JR. Dinisenyo nyo ng maayos. Kay Mark naman tayo. Mark, ilang taon ka na dito sa Canada? 5 years. 5 years. So nung nag-land ka dito, work Malamig. permit? Hindi, work permit ba siya or PR na. PR ka na? So sponsor ka ni Mrs. Ni Mrs. So, Sampid lang, sampid. so kamusta naman ang kamusta naman ang buhay mo dito sa Canada? Pangit nga eh. Bakit? Kasama akong pangit. Joke lang. Dahil masaya sa Canada. Lalo na pag may mga ganitong gathering. Oh. Sama-sama, mga tropa. Yun, masaya. Even kahit na sa isang linggo, puro trabaho, may isang araw pa rin ang Ayun. Goods. Ma'am, ito naman mga kamamo si Igan. Bago ka lang, di ba? Bago lang ako dito, So- 1 year. Oh, nung dumating ka dito, sino ba nauna? Si Mrs. mo, ikaw? Nakasabay kami, pero siya yung primary.
Oo. Student, tapos ako, open work. Oh, yun. So, ilang taon din kayo naghintay doon sa Pilipinas nung nag-apply kayo? Nag-apply si Mrs. Ilang taon Tagal din din, naghintay? siguro 3 years namin hinihintay sa SIMP, kaya nag-try na rin kaming mag-student. Yun, dun sa student kami napabilis. Siguro ano lang, apply, nag-lodge kami 1 month, lumabas na agad yung visa. Oh. So, ngayon, yung papel niya is permanent resident na kayo? Hindi pa, pero ano na, na-process na. Oh, yun. So, may istorya din ng mga kasama natin para at least ma-share ko sa inyo. Maraming salamat, Egan. Yan, video. Sa malapit, lahat. Sabay luso. Sa linggo, boss. Yun! Oh, dyan lang kayo, ako naman! Oh, mga kamamaw daw, mga kamamaw. 1, 2, 3, mga kamamaw. Kabosing naman. Lord, again, thank you po sa araw nito, sa chance na nagkasama sa Panginoon, sa blessing na binigay niyo na we're about to partake, Panginoon. In all of this, Panginoon, sa inyo po nang galing to, at maging doors to sa aming mga katawang Panginoon. And let's bless us, O Lord, if I give you so to receive and love through Christ our Lord. Amen! Thank you, Lord. Uy, grabe naman yung Kailangan ng pesto, ganun lang. Side view lang. Side view. Side view lang. Oops, sorry. May ulam mo. Dito ka. Darwin, ang gout na. Gout? Hindi yan, hindi yung kulay red. Uy, ano na yung nangyari dyan? Parang nawala lang ah. Kabiruan lang. Parang kanina sabi ko sa kala, picture lang eh. May parating. May parating oh. Tira niyo kaprasong kanin oh. Si Tristan. Mga ulo na hipon. Pagdating na yun, alisan tayo. Baga tayong bisita, dumating oh. Ay, sakto kuya oh. Mainit oh. May bago sahig doon, Meron sinaing. Oh, pagkandente ka daw, 30 minutes. Ay, yung rice, ano? 30 minutes. Kanin? Alam mo naman. Pero ito malupit yun. Shot muna bago mo ah. Ayos ba ayos? Ayos! Busog na. Busog na sila. Busog na. Mag-iinam ata sila eh. Tapos tayo maya ay papalam na. Ito boss natin to eh. Ito pinaka-boss natin dito eh. Ba't na-late ka kuya? Kain nga. Manina ako sa maaga. Oo. Ano kasi ka ba nagigising? Pagka-weekend yun, mga arang ganun. Oo. Ito pala kayo na uli. Ilan taon ka na dito? Sa Canada? 41, 42. 41 years? So nung mga panahon na yun, maganda, maikwento, ma-share mo dito. Ano ba yung mga pag-aayos ng mga papel dati? Wala akong alam sa mga ganun. Pero dati nung nagland ka dito, immigrant ka na. Oo, naunang kapatid ko, in-sponsor kami ngayon. Oo. So dati maluwag dati, no? Hindi na, medyo maluwag pero mas mahirap noon. Oo, maluwag na mahirap ang hindi basta-basta nakakapasok kung sino-sino. Oo. Yeah. Wala yung mga nominee, mga Oo. yung basta yung mga nauna dito, yung mga yung sa factory ng tahian. Yun ang mga seniors dito. Oo, yung talaga mga di ba? Yung parang indiman dati, Ewan no? ko kung nadinig na ng mga Saskatoon yun, yung Oo. Westcott. Pero may nakausap ako doon dati, mananahi siya dito. Oh, yun Ganun. ang noon, Westcott. Ang pioneer ng Saskatoon. Oo. Yun ang Julius, may kanin na. papulas ng Pilipino dito. Oo. Julius, may kanin na. Ganda ng natin. Salamat kuya. Kulang sana yun eh. Kulang eh. Kasama ako doon sa 10. Nakita ko pangalan mo dun eh. Ang mesto in Darwin eh. Sabi ko, binilang ko. Ayos! Ayos ka na nga eh. Bumabalik ka. May tsura pagkatapos ng kainan eh. Kwentuhan. Diba? Wala na panahon. Hindi nakikipag-video si Kuya Julius. Kasi parang ginawa mo. Ay, patay mo na, bawi.
Ayan, ito na sa Christian. Kinulit-kulit ko kasi, may magandang istorya kasi ito isi-share nila sa'yo. Ayan. Sabihin mo na kanina yung, yung kinakwento mo about dun sa, yung panahon na dumating ka dito, gaano ba kahirap mag-apply? Oo, nung panahon dati. 16 years ago, ang pag-apply kasi dito is like madali lang, pero tawag dito medyo matagal kasi nga tawag dito hindi pa uso na ng online na magpapasa online, magpapasa ka through embassy, tapos mas madaling makapunta dito pag halimbawa skilled ka. So ang ginawa ko dati, nag-apply ako through sa Pilipinas. Kaya lang, landed immigrant naman yun, hindi siya. So, nung panahon mo, wala pa yung mga TFW ganun. Yung mga low wage, yung mga mababab, yung kumbaga may mga... Wala pa. Kasi tawag dito, provincial nominee ako. Kaya tawag dito, nung dumating ako dito, landed immigrant. Basta tawag dito, ang skilled ka, saglit lang, makakarating ka dito. Nung panahon pa yun ni Stephen Harper. So, yun. Tapos yung nabanggit mo na dito, may nabanggit ka sa akin kanina nung nagkukwentuhan tayo habang kumakain. Yung sinabi mo na dito. Kalimutan ko yun eh. Yung sa papel yung sa papel yung nabanggit mo na yung talagang chinecheck pa nila yung mga yeah, dati pag halimbawa nag-apply ka, hindi po pwede yung wala kang ibibigay na contact details dun sa mga binigay mong papel. Halimbawa, nag-aral ka sa ganito, nagtrabaho ka sa ganito. Kung halimbawang nilagay mo yung address nila at contact number, talagang tatawagan sila ng embassy. yung school, di ba? Pati school. Pati school, titignan nila kung talagang yung school mo legit na doon ka nag-aral at doon ka nagtapos. Tapos sa trabaho, ganun din. Tapos, pagdating mo naman dito kasi, madali lang kumuha dati ng trabaho as in. Sila pa ang hindi mo nagmamakaawa. Yung para makikiusap. Pero tawag dito, hindi pa ganun kataas ang cost of living ng dito. So tawag dito, nag-apply ako ng wala pang 6 months, dumating na yung papel. Pero nasa Pilipinas ka nun? Sa Pilipinas ako. Nasa Pilipinas ka, mabilis, di ba? So ngayon medyo mahigpit na, tsaka at the same time, talagang crowded na, di ba? Crowded na ngayon. Nung dumating ka dito, balita sa'yo na parang kukunti lang talaga kayo doon, Pilipino dito sa Saskatoon. Konti lang halos tawag dito sa trabaho nga. Dadalawa lang kami o tatlo lang kami nag-apply before. Tapos wala na, yun lang, tatatlo lang kami Pilipino. Galang pa kami ng mga ibang lahi. Kasi tawag dito, masyado daw masipag ang mga Pilipino. Oo. Ngayon ba, medyo nagbago na ang Depende. Depende. Tsaka marami na rin talaga ngayon Pilipino, hindi katulad nung panahon na nila. Yeah. Sabi nga nila, sa loob ng isang linggo pa naglakad ka, parang mabibilang mo yung Pilipinong nakita mo sa loob ng isang linggo. Ngayon dami na, di ba? Dami na. Tapos 11 years ago, ang pag-a-apply mo ng citizenship, landed immigrant kasi ako nung dito. So after 5 years, pwede ka na mag-apply ng citizenship. Ang citizenship before is tawag dito, aabutin ka ng halos 1 year for application. Pero tawag dito, mas mura dati. It's like $200. Yung citizenship. Application ng citizenship. So ngayon 750 na ba? 700? Basta matagal na pero ngayon di ba, alam ko 750 na ata ngayon. So laki na lang yung application ng citizenship yung 700 na, di ba? Almost 700. So ngayon dati 200 lang. Almost 800. Di ba? So maraming pagbabago, maraming salamat Christian. Ayan, na-share niya sa'yo. Ang tatagalin kasi mga alamat dito, yung mga unang dumating na Pilipino dito sa Saskatoon. Mga kamama, pauwi na, nabusog, nasayahan, at nakausap natin yung mga kasama nating Pilipino. Narinig nyo rin mga kamama yung mga istorya ng buhay nila nung dumating sila dito, saan sila nagsimula, sino ba yung unang dumating, tsaka narinig nyo yung kila Christian tsaka kay Kuya Noli, di ba? Ang tatagal nila dito, narinig nyo rin yung mga istorya ng mga way of pagpunta dito sa Canada, kung anong mga process din, di ba? Busog ako. At may pa-take out pang Bicol Express. Ay sana'y wag tumapon, mga kamamo.
Yan. Siyempre pag uwi na to, i-upload ko na agad para ma-share ko sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Tsaka maraming salamat dun sa sa last vlog natin. Sobrang, ang masasabi ko habang tinitingnan ko hanggang ngayon until now, tumataas pa rin siya. Aabot na siya ng 10,000 views, mga kamamaw. Iyon ang isa sa pinakamasayang pagkakataon yesterday nung nakita ko. Sabi ko, baka ito na yung hinihintay ni kamamaw na break. Kasi mga kamama, honestly, magti 3 years na tayong nagbablog. So syempre yung mga pinaghirapan ng mga kamama, tapos makikita mo napapansin na yung ginagawa mo, napapansin na yung mga paghihirap mo. Hindi naman dahil sa pagbablog para makilala ka, hindi ko naman inaano yung bang syempre masaya din ako, na-share ko din yung mga bagay-bagay na meron dito na maaaring makatulong sa mga manonood, lalo na sa mga balak pumunta talaga dito sa Canada. So yun tayo nagpo-focus ngayon para ma-share sa inyo yung mga pangyayari, mga kaganapan dito sa Canada, kung ano bang mga policy na nagbabago, ano ba yung mga magaganda at mga hindi magagandang istorya ng buhay dito ng mga kababayan natin Pilipino. So maraming salamat mga kamamaw sa lahat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.